bawat isa sa atin. We are in fight for the lives. COVID Radio. All the information you need. Kumpleto at malinaw na ihahatid. Buburahin ang mga fake news para wala na sa atin ang ma-confuse. The Philippines versus COVID-19. Lahat po tayo ay sundalo sa digmaan nito. Ito ang COVID Radio. Hashtag Laging Handa. A Radyo Pilipinas special coverage. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. From local to national. Ito po bang Kadiwa on Wheels, Secretary? Is this also available to From national those people who want to local. Kumusta po yung ayuda na ipinaabot ng DOLE? Ano naman ang naging reaksyon ng mga kabataan? Pinagsama, Ano pinagtagpo magiging hakbang ngayon ng sa isang programa. Network Briefing News. Walang pahinga sa pagtulong si Senador Bongo sa panahon ng krisis, mapapandemya o kalamidad man ang dahilan nito. Dumayo naman ang opisina ni Senador Go sa mga bayan ng Enrile at Solana sa lalawigan ng Cagayan na isa sa mga lubhaang nasalanta ng matinding pagbaha dulot ng bagyong Ulysses. Mahigit 1,300 benepisyaryo ang nakatanggap ng ayudang pagkain, bitamina, face masks, face shields at tulong pinansyal mula kay Senador Go. Ang ilan sa mga piling kwalipikadong benepisyaryo nabiyayaan rin ng tablet para sa pag-aaral ng kanilang mga anak at bisikleta upang magsilbing alternatibong transportasyon. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente na muling nabigyan ng pag-asang makapagsimula muli kasunod ng pagkasira ng kani-kanilang bahay dahil sa baha. Magandang umaga Pilipinas, maayong buntag. Welcome to the Network Briefing News organized by the Philippine Information Agency, produced by the Philippine Broadcasting Service, heard on COVID Radio, Radyo Pilipinas nationwide, and on all the digital platforms of the Presidential Communications Operations Office. Mamaya may replay tayo sa IBC alas 6:30 ng gabi, sa Signal TV 1 Channel 1 alas 10:30 ng gabi, Pinoy Extreme Channel 106 alas 6 ng gabi at PTV alas 10:30 ng gabi. Here we bring together local government heads, national government agencies, and local media entities to a discussion of issues and initiatives relevant to carrying on amidst the pandemic. Makakasama po natin ang ating media partner ngayong umaga, si Romel Manahan ng Recta Taliba. Magandang umaga, Romel. Magandang umaga, Secretary Martin Andanar at sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood ng programang Network Briefing News. Thank you so much, Romel, for agreeing to be our partner this morning. Makakasama natin mamaya si Kier John Dave Esguera, SK Federation President of Pulilan. Good morning, Kier. Good morning po, Secretary. Makakasama natin, Kier, in a little while si Secretary William Dar ng Department of Agriculture at si Asek Chris Ablan ng Presidential Communications Operations Office Freedom of Information. Pero unahin natin ang ating panauhing pandangal ngayong umaga, si Mayor Maria Rosario Ochoa Montejo ng munisipyo ng Pulilan, Bulacan. Magandang umaga po sa inyo, Mayor Montejo. Magandang umaga naman po, Secretary Martin Andanar at sa lahat ng nakikinig, mga kababayan kong Pulilenyo. Mayor, halos 2 linggo na po mula nang lumikas ang bagyong Ulysses sa Pilipinas. Ngunit malaking pinsala ang kanyang naiwan sa maraming lugar, partikular po ang Bulacan. Kumusta na po ang bayan ninyo dyan sa Pulilan? Dito naman po sa ating bayan, ang mga nasalanta yung affected talaga yung rice farmers natin.
So we have around 2,000 rice farmers na talagang about to harvest ng kanilang palay, hindi na harvest. Mga 80% po yun. Tapos meron din po mga natanggalan ng bubong at nagpa-survey na rin po ako, nagpa-assess na sa aking municipal social worker ay mga may partially damaged at saka yung mga totally damaged na mga bubong po ay ating aasistihan. Kayo po ay dinalaw dyan ni Secretary Willie Dar. Ano po ang napag-usapan ninyo, ang tulong na maihahatid sa inyo, lalong-lalo na sa inyong mga magsasaka sa Pulilan? Naibalita po niya sa akin na sa Disyembre daw po ay magpapadala sila ng mga ayuda na parang SAF, no, sa mga magsasaka, mga 5,000 pesos kada magsasaka. Pero ang problema nga po, yung iba hindi naka-register. Sana lahat na lang na isa-certify ng ating municipal agriculturist mabiyayaan din. Sinabi rin po niya sa akin na bibigyan kami ng mga yung seedlings at saka yung pong mga pataba, at ang nahingi ko nga po sa kanya, inilapit ko, sabi ko ang problema transplanter at saka yung dryers. Kasi po marunong na rin ang mga tao dito at matagal na kami nagte-training ng mga magsasaka para maalam na nila gamitin yung transplanters para dun sa hybrid rice na gusto kong ipatanim sa kanila dahil yun po ang mas mataas ang yield. Okay, Mayor, dumako naman tayo dito sa COVID status po ng inyong bayan. Kumusta na po ang inyong pagkikipaglaban dito sa pandemya? Oo. Mabuti naman po. I think we are doing quite well in our COVID response. Kasi po ay mahuhusay naman po ang aking municipal health officer at kasama po ng aming local IATF. Suportado naman din po kami ng mga sangguniang bayan. Kaya hindi kami nagkakaroon ng malaking problema. As of now, we have 266 confirmed cases. Meron po kaming recovered na 237 at ang amin pong active cases na lang ay 24. So 5 deaths in a span of 8 months. So okay, sa tingin ko po okay naman po yung aming ginagawang programa para ma-arrest at magkaroon ng makontrol ang ating COVID dito sa bayan ng Pulilan. We also have our own isolation rooms, facilities, at kami po ay isa sa mga bayan ng Bulacan na nagbibigay ng libreng PCR testing kits kung kinakailangan at na-expose, direct exposure, yung mga ganun po nating protocols. So yun po yung aming pinaghandaan para agad-agad magkaroon ng testing at ng resulta. Kami rin po yung masasabi natin na kauna-unahan sa bayan ng Bulacan na nagkaroon ng mass testing at we took advantage of the extended ECQ noong April 15 to April 30. So doon po kami nag-mass testing. Kasama po natin, Mayor, si Romel Manahan ng Recta Taliba. Romel, please go ahead with your questions para kay Mayor Maria Rosario Ochoa Montejo. Thank you very much, Secretary Andanar. Alam mo, itong bayan ng Pulilan ay isa sa mga bayan dito sa lalawigan ng Bulacan na siyang nagpalakas talaga nitong ating Bayanihan Heal as One Act. Simula nung ideklara ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang community quarantine noong last month of March ay tuloy-tuloy na yung naging programa dito ni Mayor Maritz Ochoa Montejo kasama nga yung kanyang mga katuwang dyan sa bayan ng Pulilan. At siyempre, kaakibat nitong pandemya, Secretary Martin, tanong natin kay Mayor Ochoa Montejo yung kaugnay naman dito sa distance learning na nagsimula na kamakailan. Mayor, ano po yung mga programa ngayon ng LGU dito sa bayan ng Pulilan kaugnay dito sa distance learning na isinasagawa na sa kasalukuyan?
Actually, nakasuporta nga kami sa DepEd, sa yung aming local school board funds, ay aming mga nire-align. So sabi ko, tigilan muna natin yung mga infra, parang ang ano na lang natin yung hand washing, just in case we open the school year, sa next school year, meron tayong hand washing facilities, no? Nagbigay kami ng laptop sa mga teachers, siyempre limited lang. At nagbibigay din kami ngayon ng support sa mga modules, no? Sa printing modules at saka dun sa blended learning. Pero ang pinaka-importanting i-launch namin ay napapayag ko yung mga kapitan, liga ng mga kapitan, na yung dapat sana ay nakalaan sa infra nila na 20% development fund, inarbor ko muna yung 50% of that, which is amounting to 20 million. So, 20 million na to ay ilalaan namin sa intranet. Kasi hindi naman namin kayang magbigay ng kada estudyante. Imagine, we have 21,500 students sa elementary and high school. Siyempre, pag nagbigay ka ng isa, dapat bibigyan mo ng lahat. So, ang kasunduan namin ng DepEd si Ma'am Annalisa, yung kanilang supervisor, pinili na lamang nila yung poor but deserving students na bibigyan namin ng access to intranet. So yung 20 million, ang magbe-benefit doon ay mga 2,000 na talagang indigent students, no? So 20 million intranet po iyon. Ibig sabihin, kami na rin yung magiging provider at kami ay it's a good thing, we are fiber ready, fiber optic ready. So, ano na lang daw kami doon sa poste ng aming fiber optic at ng mapabilis. So, ang gagawin na lang namin ay yung paano namin i-connect yung households from the barangay to the different households. Kasi as of now, meron naman kami talagang free wifi. Kaya lang, tsaka meron din kaming converge, no? Kaya lang, syempre, pag sabay-sabay na ginagamit, humihina ang reception. So, yun din sana ang paano natin mariremedyohan yung reception ng online, ano? Yung internet naman. Napakahirap ipaliwanag sa mga tao pero nakakatuwa naman dahil kokonti lang naman yung nagrereklamo at inuunawa niya yung ating kalalagayan because of COVID. So nagpapasalamat ako sa lahat ng aking mga kababayan na you have to be patient at lahat po ay ginagawa natin para sa mga estudyante. Nagbigay din po kami ng libreng workbook, oo. Kasi sabi ko nga dapat bawat estudyante merong hawak na workbook, hindi nag-sharing kasi paano wala na nga sa loob ng classrooms, dapat na lang sila, yung may kanya-kanya na sinusundan kasi hindi naman lahat ng mga magulang kayang magturo sa mga bata. So yun ang mga ginagawang mga pagtulong sa kanila. Any follow-up question, Romel? Ang isa sa pinalakas na programa dito sa Bayan ng Pulilan, Secretary, ay itong AKAP o itong Aggressive COVID-19 Screening, Monitoring and Okay. Mayor, naririnig mo ba si Romel? Hindi po. Okay, Romel, parang nakamute ata si Romel. Romel, hindi ka namin marinig. Can you please repeat that? Ang isa, Secretary Martin, sa pinalakas sa Bayan ng Pulilan ay itong AKAP o yung Aggressive COVID-19 Screening and Monitoring Testing Action Plan na kung saan ay nakatutok dito yung ating lokal na pamahalaan. Tanong natin kay Mayor Maritz Ochoa Montejo yung kanyang programa naman dito sa ating mga LSI o Locally Stranded Individuals. Katulad ng ginagawa natin sa pagbibigay ng relief at lahat naman sila ay binibigyan natin ng assistance. At kung meron silang
gusto nilang umuwi, syempre dati hindi pa agad-agad makakauwi, pero ngayon medyo maluwag na, pinapahatid namin at binibigyan namin sila ng pamasahe. At kung kailangan naman silang i-testing, bago umuwi, hindi ba minsan meron mga ganun na patakaran, bago makauwi, kailangan negative ka na, testing ka na. Konti lang naman yung aming LSI. So lahat sila madali namang solusyonan. Kaya lang nagkakaroon ng problema kung hindi na ipalista sa kapitan. Kasi kaya nga kami nananawagan, pag sinabing magpalista po kaagad. Hindi yung antayin nyo, pag nagbigayan at wala, nagagalit sila. At dapat daw sila ay kasali, dahil LSI, magpunta lang po dito sa munisipyo at lahat po ay bibigyan natin ng pagtugon, tamang tugon at lunas. Question Mayor, pa, Romel? kung sakaling magtagal pa po itong pandemya, kung abutin pa ito ng mga sa isang taon o higit pa, ano po yung ating mga inihahandang programa para sa ating mga kababayan para maharap na nila itong tinatawag na new normal? Ang new normal, napakahirap din tanggapin yung new normal na yan. So yung palengke natin ay may clamor sila na ipasara daw yung mga talipapa. Pero I'm not inclined na ipasara yung talipapa kasi unang-una, yung nililimit mo nga at nire-regulate yung paglisaw-lisaw ng mga tao. So, kinakailangan yung talipapaan muna namin ang ma-regulate. Hindi naman, ang ginawa nga namin dyan, hindi namin sinisingil yung rent ng palengke para magkatulong-tulong ang palengke, ang talipapa. At ipinalibre rin namin yung aming tubig for April and May, nung nakaraan, April and May 2020, para pantulong natin sa ating mga kababayan at nang hindi sila mahirapan. Nagbigay din tayo ng libreng prangkisa para sa mga tricycle drivers para pampabawas ng kanilang kanilang gastusin dahil alam naman natin na gipit ang mga tricycle. Hanggang ngayon wala pa rin naman tayong atang sa mga jeepney, pero meron kaming ginagamit namin mga TODA, pero sa family system, at we made sure na meron tayong protocols. Ayan, si ABC Dennis Cruz is one of the members of the local IATF. Yan yung aming JODA na ginagamit para doon, at hinikayat namin lahat ng mga negosyante dito na sana gamitin na nila ito para to transport yung kanilang mga empleyado para makatulong sa kanila. Alright. Mayor, marami po kayong mga hog racers dyan po sa Pulilan. Kumusta po ang laban ninyo kontra naman sa African swine fever? Alam niyo, talagang napakaganda ng question na yan kasi 2019 pa nangyari yung ASF natin, Tapos pagdating ng 2020 na COVID naman tayo, and then ngayon November, mag-iisang taon na yung ASF issues. Naman tayo, yung Ulysses. So, meron po kaming mga close to 700 backyard hog racers. Ang total number po ng aming kinal na baboy na hogs, culled, ay close to, 11,000 na baboy. Yan nga po sana ang panawagan ko sa DA Secretary, kasi kakalahati pa lang po ang naibibigay na ayuda dun sa mga hog racers. Kung na COVID, kung na Ulysses pa, so yung mga tao po nagtatanong sa amin, nasaan daw po yung kalahati nung hindi pa nakakatanggap ng SAF para sa mga baboy na pinananakal, na ang pangako yata natin 5,000 o 3,000 per baboy, So, according to my municipal agriculturist, kung kukwentahin, may 18 million pa kami dapat na matanggap
para doon sa mga ASF victims na mga hog raisers. So yun po yung aming panawagan na tinatanong nila. Oo, syempre po, nagipit na. Oo, aside from the yung ASF na yan, kami naman po dito sa amin sa LGU, gumawa rin po kami ng mga realignment kasama ng Sangguniang Bayan. At kami naman po ay nakapagbigay na ng sa kalahati, yung hindi po nabigyan ng una ng national government, ng region, yung pong kalahati ang binigyan namin ng tigpa 500 kada baboy na nakal. So ngayon po darating na linggo, yung kabuuan na 329, bibigyan na rin po namin sila after the realignment namin ng funds ng DA. Kami po ay makakabuo na kami ng ayuda ng our own staff dun sa mga ASF victims. So, Secretary Dar, inaantay na lang po namin yung aming kalahati dun sa on top of the kalahating staff ASF po, ang tanong nila, hindi ba na Ulysses pa kami? O, dapat merong, joke lang po pero totoo yung mga tanong nila, no? Pinaparating ko na rin po sa inyo. Yun lang po. Salamat po sa katanungan. Ipaparating po natin yan kay Secretary Willie Dar. Mayor, natutuwa po ang team natin dito sa Network Briefing News dahil sa kabila ng mga problema na dala ng pandemya at bagyo ay umiiral pa rin sa puso ng Bulakenyo ang pag-ibig. At sa katunayan, may mga kinakasal kayo via video conferencing. Nako, may kilala akong naghahanap ng mayor kung pwede po silang ikasal. Nandyan pala po kayo through video conferencing. Please tell us about these online weddings that you have been officiating, Mayor. Oo, kasi naisip ko yan dahil hindi ba yung meetings natin ginagawa natin na Zoom. Tapos there's a clamor para magkaroon ng kasalan. Pinatigil natin at one time. Tapos sabi ko, kawawa naman yung gustong-gusto ng magpakasal. Baka pwedeng Zoom kasal na lang ang gagawin natin. True enough, marami na, 10 beses na ako nagkakasal, kuminsan twice a day ang aking kinakasal. Pero okay lang kasi naka-Zoom naman. So, syempre nga, kailangan nag-iingat din ako dahil kawawa naman yung bayan namin. Pagka ako'y nagkasakit pa, hindi ba? So, wala na magkakasal sa kanila. Okay. Romel, baka meron ka pang katanungan kay Mayor. Okay, Mayor. Sa patuloy po nating pakikipagdigma laban dito sa COVID-19, tanong natin kay Mayor yung ating mga magigiting na mga frontliners. Kumusta na po ba yung mga frontliners natin dyan sa bayan ng Pulilan? Nakakatuwa sila kasi kapuri-puri ang kanilang mga trabaho. Simulan natin sa Municipal Health Officer natin, si Dr. Wilbert Eleria at ang kanyang team. Kasi hindi sila tumitigil. Even on Saturdays and Sundays, sila nagsuswabing. Pwede silang mag-swabbing kung kinakailangan. So hindi na nila alintana ang kanilang personal health. Sabi nga natin, they put their lives at risk already. Yun nga ang ating isang ABC, si ABC Dennis Cruz naman, nahawa na rin ng COVID. At meron din akong 2 nurse na nagkaroon din ng COVID. So, but we were able to manage them well dahil alam na natin yung protocol. Maaga pa, may ginagawa na kaming protocol para kung baga kayang-kaya na nilang i-handle. Huwag lang sigurong mag-100 ang cases. Yung hanggang 30, kayang-kaya namin yan So, libre naman yung aming PCR. Ang inaano lang natin, katulong din natin yung ating mga kapitan, kasi sila yung talagang nakakaalam sino yung na-expose, sino yung tao na pumunta dyan, galing Maynila, na nagtago. Kasi ganyan nangyayari Pumupunta dito sa atin, pero hindi nila alam, sabi ko nga, inire-report din from Manila. If you are from Pulilan at ikaw na COVID sa ibang bayan, nag-uusap It's a good thing about parang merong government to government, hindi ba? Networking. So nalalaman din namin na itong galing halimbawa Quezon City, nagpunta ng Pulilan. So hahanapin na yan ng mga kapitan.
So, ang mga kapitan magagaling na rin. At sinasabi ko nga sa kanila, huwag lang kayong magpapanik. At madalas nga kami magla-lockdown eh. Pero pag nag-lockdown naman kami, syempre, approved ng regional IATF, meron tayong PNP, at yan pa yung si PNP, yung BFP, tagadala ng ating samples to dito sa Bukawi kami, nagpapa-PCR. So, tulong-tulong talaga. Sabi nga natin, bayanihan, heal as one act, di ba? Hindi naman kakayanin ng isang tao yan at ng isang team lang. So, talagang dapat meron talagang bayanihan at may compassion for one another. And there should be also the need to serve and the urgency to give service at once, hindi ba? Hindi pwedeng petek-petek at mahuhuli ka na sa balita o marami nang nahahawa dahil sa kabagalan mo, hindi ba? Kaya kung minsan nagagalit ako doon sa mga mabagal kumilos, bawal mabagal kumilos, di ba? Kailangan agad-agaran. Pati yung aking MDRRMO o officer, mahusay at ang kanilang team dahil agaran sila nakakapagbigay ng relief. At kami naman ay parating naka-preposition. Pero ang maganda dito, maraming negosyante na nagbibigay din sa amin ng donation. At katulad nitong Ulysses, ang Santa Peregrina at Inaon ay napabigyan natin ng napakaraming, siguro mga 3,500. Even Schumart is giving us donation. Kaya nagkakatulong-tulong talaga. So, maraming salamat sa mga kumpanya na naririto and private individuals lending us their warehouse, their space para kami makapag-meeting nang hindi kasi mahirap ding Zoom, ano? So para merong maano yung physical distancing, ma-maintain. So salamat sa mga kababayan ko at saka sa lahat ng mga business people na nandirito sa bayan ng Pulilan sa inyong pagtulong. Maraming salamat po sa mensahe ninyo, Mayor. Meron po ba kayong parting words before we let you go? Governor, inaantay pa po namin yung inyo. Nasaan na po ba? Huwag ka magagalit sa akin. Maraming salamat po at mabuhay ang bayan ng Pilipinas. I'm sure narinig ni Governor yon, Mayor. Si Governor, saka si Secretary Dar. May panawagan si Mayor sa inyo. Ating kasamaan sa media na si Romel. Mel, baka meron kang parting words before we move on to the next segment. Maraming salamat kasamang Secretary Martin Andanar dahil sa pambihirang pagkakataong ito na naibigay po sa amin dito. At syempre, nagpapasalamat din. Nagagalak yung aming puso kasama ng aking mga kasamahan dito sa Bulacan Press Club na kami ay maging kabahagi ng iyong programa na ito yung Network Briefing News. More power, Secretary Andanar at sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat, Romel Manahan ng Recta Taliba. Hope to see you there sa Bulacan soon. At once again, mabuhay po kayo, Mayor Maria Rosario Ochoa Montejo ng Municipality of Pulilan, Bulacan. Sa aming pagbabalik, makakasama po natin si Kier John Davis Guerra, SK Federation President ng Pulilan, at si Assistant Secretary Chris Ablan. Please do not go away. Kabataan, hindi yan aatras sa laban kontra COVID. Hatid ng Presidential Communications Operations Office o PCOO, Cabinet Office for Regional Development and Security, QuartzX, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, at ng Philippine Information Office Region 10, ang COVIDiohan, an information dissemination contest
Kung kayo ay miyembro ng Sangguniang Kabataan Federation Council mula sa Misamis Oriental, Bukidnon Province at Cotabato City, kailangan nyo lang maging malikhain sa pag-interpret ng Government National Action Plan against COVID-19 na Prevent, Detect, Isolate, Treat, Reintegrate sa isang 30-second infomercial video. Siguraduhing orihinal, malinaw at creative ang inyong interpretasyon. Para sa kumpletong contest mechanics, magpunta lang sa aming Facebook page. Kabataan, sali na sa ating co-videohan! Deadline of submission of entries is on December 1, 2020. Sandigan ng isang malayang bansa ang kalayaan sa pamamahayag. Kaakibat nito ang mga mamamahayag na nabubuhay ng may dignidad sa isang lipunan na pinapahalagahan ang kanilang mahalagang papel na ginagampanan. Ako po si Congresswoman Nina Tadura ng ACT-CIS Party List, ang may akda ng Media Workers Welfare Bill upang maisaayos at mapabuti ang estado ng ating mga kasamahan sa media. Kapag hindi nakikita sa social media, Ang PIA Region 2 po ay inopen po ang ating opisina para lahat ng mga media entities ay dito muna maglagay. hindi ibig sabihin walang ginagawa. Even yung mga nagdaang bagyo po, talagang yung mga tao dito ay wina-warning namin sila na talagang mag-evacuate before the impact. Yung mga air assets po na na-request namin, nagdatingan po kanina, kaya nakaka-rescue at nakaka-relief operations po kami sa mga unreachable areas. Sakripisyo ng mga rescuers hindi matatawaran. Dahil sa 17th Infantry Battalion, AFP natin, Marines, nagsisitatingan. Itong patuloy na pagbulan na to, hindi kayang i-drench yung willingness at yung aming commitment to serve and help yung ating mga kababayan. Dahil sariling pamilya nila ay iniiwanan para unahing puntahan at iligtas ang mga nangangailangan. Our National Resource Operations Center ay hindi po tumitigil sa pagre-repack ng mga family food packs. Makakaasa po kayo that we will sustain our disaster response operations. Medyo mahirap po yung tuloy-tuloy, nakakapagod na po. Subalit pumitat pa rin ang mga sundalo na ito pa rin ang aming sinumpaang tungkulin na tulungan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Let's all stop the hate. Bayanihan ang ating kailangan. Pamahalaan ay ating pagkatiwalaan. Ito sila nagtatrabaho round the clock. Ibig sabihin walang hinto, relibo-relibo lang. Tulong ay laging nariyan. Kaya natin to. Babangon rin tayo. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM1, Capital FM2, at ang Integrated News Team. Ako po si Congressman Eric Pineda ng One Pacman Party List, kasalukuyang chairman ng Committee on Labor and Employment dito po sa Kamara, na naninindigan na ang kalayaan sa pamamahayag ay sandigan ng demokrasya. Kaya bilang pagkilala sa natatanging kontribusyon ng mga mamamahayag sa Pilipinas, isinusulong po natin ang Media Workers Welfare Bill upang mabigyan ng nararapat na sahod at mga kaukulang benepisyo ang mga manggagawa ng media. Kasama ng lokal na pamahalaan ang kabataan sa laban nito kontra COVID-19. Alamin natin ang kanilang naging partisipasyon. Kasama si Kier John Dave Esguera, SK Federation President ng Pulilan. Good morning, Kier. Magandang umaga po, Secretary Martin Andanara, at po ng nakikinig at nanonood sa programang ito. Ito ang first term mo bilang leader ng kabataan sa inyong lugar. Naharap agad kayo sa ganitong klaseng pagsubok, which is the pandemic. Paano ninyo ito hinarap? Paano nga po ito hinarap? Nais ko laman na ipaalam sa inyo na ang Federasyon ng Sangguniang Kabataan dito po sa bayan ng Pulilan ay
positive at infected ng COVID. Ang sinasabi ko pong naka-infect sa amin ay common vision and dreams na maiparamdam sa mga kabataan na meron silang mga ate at kuya na naka all-out support sa kanila, handang lumagay sa frontline upang ihanda ang kanilang bukas. Ginamit po naming angkla ang Celebrate Pulilan Power o ang lakas ng pulilan pagdating sa aming naging pagtugon sa hamon ng COVID-19, lalo't higit sa kabataang Pulilenyo. Ang sinasabi ko pong lakas, hindi ang kapangyarihan, bagkus ang nag-iisang galaw ng pamahalaang bayan ng Pulilan, kabilang narito ang Pambayang Federasyon ng Sangguniang Kabataan. Patunay dito ay agad kaming nagpamigay ng alcohol, face mask, sabon na may kalakip na information sa kahalagahan ng proper hygiene, sapagkat ang maayos na kalusugan ay malakas na pangangatawan. Ang unang gawain ito ay naisakatuparan sa tulong po ng aming butihing ina, iginagalang Maria Maritz Ochoa Montejo. Sumagot din po kami sa panawagan ng ating mga guro sa pamamagitan ng pagpapamigay ng bond papers para sa mga modules, sapagkat paano natin palalakasin ang magpapalakas sa ating kinabukasan kung ang magbibigay sa kanila ng lakas ay nanghihina. Tumugon din po kami dun sa may Sana All No More sa pamamagitan ng pamimigay ng school kits sa mga mag-aaral. Kasi due to pandemic, challenge na yung finances sa ating mga magulang at kami din mismo kabilang sa mga naapektuhan. Pati na rin ang ating mga pamilya at bilang SK, responsibilidad nating pangalagaan ang kinabukasan ng mga magpapanday ng ating bukas. Kasi nariyan na yung learning institutions. So we have to institutionalize the learner. At nagsagawa din tayo ng print mo, sagot ko, para sa mga kabataang mas pinili mag-modular learning. Dahil naniniwala tayo na ang edukasyon ang pinakamahalagang bagay, lalo't higit sa mga material na bagay. Dahil sa makabagong SK, walang kabataan ang maiiwan. Sama-sama ang pag-angat. Ano-ano naman ang inyong natutunan sa mga pagsubok na ito, not only the pandemic, kundi pati na rin ang mga bagyo na hinarap ninyo? Mailalarawan ko po ito siguro sa isang salita, at ito po ay kalakasan. Kahit po bilang isang kabataan, may mga personal din na dahilan at naging apektado ng pandemya. Kami ay nananatiling malakas para sa aming sarili at kapwa kabataan, pamayanan at pamilya. Dahil kung kami po mismo sa kanilang pinagkatiwalaan at nagsisilbing mga ate at kuya nila ang unang panghihinaan ng loob, paano na ang mga naniniwala sa amin na kasama nila kami sa labang ito? Ano naman ang mensahe mo para sa mga kabataan, Dave? Ang mensahe ko po sa mga kabataan ay huwag kayong matakot. Sa tulong ng pamahalaan ay naihahanda na natin ang landas na sama-sama nating tatahakin patungo sa magandang bukas. Nandito kami, ang makabagong SK, laging nakahanda para sa inyo, nakaagapay at susubaybay sa bawat araw na daraan. Sabay-sabay at sama-sama nating malalagpasan ng pagsubok. At sapagkat naniniwala po kami na ang kabataan po talaga ang pag-asa ng bayan. Maraming salamat sa iyong panahon at salamat sa kwento, sa inspirasyon na ibinigay mo sa amin at sa mga nakikinig ngayon. Kier John Dave Esguera, SK Federation President ng Pulilan. Thank you, sir. Hope to see you again. Thank you po. Susunod po at handa na si Ase Chris Sablan ng Freedom of Information. Congratulations, Ase Chris, sa awarding ceremony. You are all over the papers today and yesterday. Thank you, Sec Mart, and congratulations as well being our FOI champion. And congratulations to all our winners. Congratulations po kay Secretary Bello ng Department of Labor and Employment na Hall of Fame awardee na po, Sec Mart.
Ito na po, Sec Mart, ang ating FOI Balita. Naimbang bigat, kada kayo amin apo, good morning, mayong buntag. Isa na naman pong makabuluhang linggo ang nagdaan at narito po ang naging highlights sa ating FOI program. Lubos po kami nagpapasalamat sa ating mga FOI receiving officers, decision makers, FOI advocates at sa lahat po ng nakilahok sa aming 4th FOI Summit na ginanap po noong nakaraan Lunes hanggang Martes ngayong linggo. Ang ating unang virtual summit ay nilahukan ng mga 511 participants, karamihan mga kapwa nating kawani sa gobyerno. Maraming salamat sa ating mga naging resource speakers. Nakasama natin sina Ivy Ong, ang Senior Regional Coordinator for Asia Pacific of the Open Government Partnership OGP Support Unit. Si Audrey Tang, ang Digital Minister of the Public Digital Innovation Space ng Taiwan. Gayon din sa ating mga naging panelists at moderators noong Martes para sa breakout sessions, maraming salamat po. Para po sa session on data privacy and protection, maraming salamat kina Commissioner Raymond Enriquez Liboro ng National Privacy Commission, kay Attorney Irene Joan Aguila, co-convener ng Right to Know Right Now Coalition, Attorney May Sandoval, Senior Policy Officer ng aming tanggapan, at kay Mr. Robert Obet Pagia, Data Privacy Lecturer and Consultant na naging moderator ng sesyon na ito. Para naman po sa session on keeping access to information intact amidst the COVID-19 pandemic, maraming salamat kina Dr. Enrique Tayag ng Department of Health, kay OIC Undersecretary Joji Aragon ng Department of Labor and Employment, kay Mr. Alain Capper, Senior Policy Officer ng UK Information Commissioner's Office, at kay Robin Gumasing Government Partnership na ating Para naman po sa session on Organization of Freedom of Information Program, maraming salamat po kina Honorable Justin Dominic Gatuslao, ang Vice Mayor ng Himamaylan. Kay Honorable Filipina Grace America, ang Mayor po ng Municipality of Infanta, Quezon. At kay Honorable Reynaldo Tamayo Jr., ang Provincial Governor ng South Cotabato. At syempre, kay Attorney Ana Maria Paz Rafael, ang ating Assistant Secretary for Operations ng PCOO na naging moderator natin. We hope that you learned a lot from this 2-day summit, and as we continue to learn transitions to the new normal, may we commit, respond, and revolutionize our approach in guaranteeing our right to information. Kasunod po ng ating FOI Summit, Secretary Martin, ginanap naman ang ating FOI Awards noong nakaraang Miyerkules or yesterday. Pinangaral natin sa ating taunang FOI Awards ang mga institusyon ng gobyerno, mga organisasyon at mga individual na may makabuluhang at katangi-tanging kontribusyon sa ating programang FOI. Congratulations po sa lahat ng ating mga awardees, lalong-lalo na po sa ating mga FOI Champion Hall of Fame awardees, ang Department of Labor and Employment, ang Metro Manila Development Authority at ang Davao City Water District. Pagpupugay sa lahat ng ating mga FOI stakeholders na lubos ang suportang ibinigay upang mapaigting ang implementasyon ng ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Together, let us celebrate our FOI excellence, recognize the FOI champions, and honor our FOI legacy. Para naman po sa mga naghahanap ng free webinar tungkol po sa FOI at ilan pang mga transparency initiatives ng gobyerno, samahan nyo kami sa aming second transparency webinar bukas po, November 27, Friday. Makakasama po muli natin ang ibang mga transparency partners mula po sa DILG, ang DevLive at ang Full Disclosure Policy. Mula naman po sa DBM, ang Project Dime, at mula naman po sa Department of Health ang COVID-19 Tracker and Data Collection Application. Bukas pa rin po ang aming registration link. Pumunta lamang po kayo sa aming official Facebook page, FOI Philippines. We hope to see you virtually on our transparency webinar tomorrow. Good news po, Sec Martin. We have our 43rd LGU with an FOI ordinance. Congratulations po and welcome to the Municipality of Cervantes, Ilocos Sur. Ang Municipal Order Number 387 Series of 2019 ng Cervantes ay nagbibigay sa mga mamamayan nito ng access sa mga impormasyon hawak ng pamahalaang lokal o alinman sa mga tanggapan nito. Itinatag din sa ordinansang ito ang mekanismo ng FOI na higit na magsusulong ng transparency sa lokal na pamahalaan at mapahusay ang pakilahok ng mamamayan sa kanilang gobyerno.
Abangan po bukas sa FOI sa radyo, tampok natin sa ating programa ang National Archives of the Philippines o ang NAP. Isa sa ating mga FOI partners, pag-uusapan natin ang Records Management and Archives Administration Services at mga iba pang programa ng ahensya. Sa linggo naman po, tampok natin sa FYI ang Intellectual Property Office of the Philippines o ang IPOPHIL, ang opisyal na regulator ng intellectual property sa bansa. Lubos natin kilalanin ng ating gobyerno. Ugaliing makinig at manood ng mga FOI programs. FOI sa radyo tuwing Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas 738 at FYI naman po sa IBC 13 tuwing Linggo ng gabi alas 8:30 hanggang alas 9. Yun lang po ang ating FOI updates. Happy 4 years po, Secretary Martin, sa pag-implement ng Freedom of Information Program. Mabuhay po kayo. God bless. Maraming salamat, ASEC Chris Sablan. Congratulations once again and I will see you soon. Congratulations nga pala sa biyahe dun sa Lanao del Norte. I hope you had a good experience. Yes, sir. Congratulations po sa BP2 Township sa Kauskuagan, Lanao del Norte. Thank you for taking me, sir. See you soon. See you soon. Para po naman sa ating editorial, si Ensiang at Bornok ay mag-frenemy o magkaibigan o minsan magkaaway. Away-bati. Isang araw pinagsabihan ni Ensiang si Bornok na itigil na ang kanyang mga bisyo. Baka daw mamatay siya ng maaga. Sumagot naman si Bornok, alam mo Ensiang, may kapitbahay kami. 24 years old, walang bisyo. Di umiinom, di rin naninigarilyo. Laging masustansyang gulay ang kinakain, pero namatay na maaga. Bakit naman Bornok? Tanong ni Ensiang. Kaninang umaga sa hindi inaasang ay namayapa na ang aming kapitbahay na walang bisyo. Nasagasaan kasi ng truck, sagot ni Bornok. Tayong mga Pilipino may ugali tayong minsan na ayaw mapagsabihan. Madalas malikain pa sa ating mga palusot. Ayaw aminin ang kakulangan, minsan o kadalasan pa as if victim effect pa pag sinabihan. Ito ang mga nangyayari sa mga nasa kabila pag pinagsabihan kung ano pa ang kadahilanan na ibinulalas sa bayan. Keso offended, citizenry daw, ito ang bulok na estilo. Ayon nga kay Oliver Marcos Maloy, German-African novelist, some people love to feel offended because it makes them feel important. When your only tool is a hammer, suddenly every problem starts to look like a nail. And when the only time you feel relevant is when you claim to be offended, suddenly everything looks offensive. In other words, mga self-righteous na KSP. Sana naman ngayong panahon ng pandemya, naway ang inyong energy ginagamit sa paninira, gamitin nyo sa pagtulong sa kapwa upang tumayo tayo bilang isang bansa. Pilipinas, dito po nagtatapos sa Network Briefing News sa araw na ito. Salamat po sa ating mga naging panauhin, Mayor Maria Rosario Ochoa Montejo ng Pulilan, SK Federation President ng Pulilan, Kier John Davis Guerra, Romel Manahan ng Rectat Taliba, ASEC Chris Sablan ng PCOO. Salamat din po sa Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated and its nationwide member cable operators para sa pag-replay sa Network Briefing News. Mabuhay po kayo. Ito po si Communications Secretary Martin Andanar. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa isa na namang Network Briefing News. Taan, hindi yan aatras sa laban kontra COVID. Hatid ng Presidential Communications Operations Office o PCOO, Cabinet Office for Regional Development and Security, QuartzX, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, at ng Philippine Information Office Region 10, ang COVIDiohan, an information dissemination contest.
Kung kayo ay miyembro ng Sangguniang Kabataan Federation Council mula sa Misamis Oriental, Bukidnon Province at Cotabato City, kailangan nyo lang maging malikhain sa pag-interpret ng Government National Action Plan against COVID-19 na Prevent, Detect, Isolate, Treat, Reintegrate sa isang 30-second infomercial video. Siguraduhing orihinal, malinaw at creative ang inyong interpretasyon. Para sa kumpletong contest mechanics, magpunta lang sa aming Facebook page. Kabataan, sali na sa ating co-videohan! Deadline of submission of entries is on December 1, 2020. Sandigan ng isang malayang bansa ang kalayaan sa pamamahayag. Kaakibat nito ang mga mamamahayag na nabubuhay ng may dignidad sa isang lipunan na pinapahalagahan ang kanilang mahalagang papel na ginagampanan. Ako po si Congresswoman Nina Tadura ng ACT-CIS Party List, ang may akda ng Media Workers Welfare Bill upang maisaayos at mapabuti ang estado ng ating mga kasamahan sa media. Ngayong panahon ng krisis, magtulungan tayo. Not just to stop COVID-19, but also to stop spreading fake COVID-19 news. Tandaan, misinformation can lead to fear, and fear can lead to panic. Kaya't maging mapanuri sa balitang inyong binabasa at sinshare. Get your COVID-19 updates straight mula sa Department of Health. Magbayanihan tayo habang nasa bahay. Let's stay healthy and safe ngayong panahon ng COVID-19. Let's not spread fake news. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Ako po si Congressman Eric Pineda ng One Pacman Party List, kasalukuyang chairman ng Committee on Labor and Employment dito po sa Kamara, na naninindigan na ang kalayaan sa pamamahayag ay sandigan ng demokrasya. Kaya bilang pagkilala sa natatanging kontribusyon ng mga mamamahayag sa Pilipinas, isinusulong po natin ang Media Workers Welfare Bill upang mabigyan ng nararapat na sahod at mga kaukulang benepisyo ang mga manggagawa ng media. Kapag hindi nakikita sa social media, Ang PIA Region 2 po ay inopen po ang ating opisina para lahat ng mga media entities ay dito muna maglagay. hindi ibig sabihin walang ginagawa. Even yung mga nagdaang bagyo po, talagang yung mga tao dito, wina-warning namin sila na talagang mag-evacuate before the impact. Yung mga air assets po na na-request namin, nagdatingan po kanina, kaya nakaka-rescue at nakaka-relief operations po kami sa mga unreachable areas. Sakripisyo ng mga rescuers hindi matatawaran. Dahil 17th Infantry Battalion, EFP natin, Marines, nagsisidatingan. Itong patuloy na pagbulan na to, hindi kayang i-drench yung willingness at yung aming commitment to serve and help yung ating mga kababayan. Dahil sariling pamilya nila ay iniiwanan para unahing puntahan at iligtas ang mga nangangailangan. Our National Resource Operations Center ay hindi po tumitigil sa pagre-repack ng mga family food packs. Makakaasa po kayo that we will sustain our disaster response operations. Medyo mahirap po yung tuloy-tuloy, nakakapagod na po. Subalit pumitas pa rin ang mga sundalo na ito pa rin ang aming sinumpaang tungkulin na tulungan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Let's all stop the hate. Bayanihan ang ating kailangan. Pamahalaan ay ating pagkatiwalaan. Dito sila nagtatrabaho round the clock. Ibig sabihin walang hinto, relibo lang. Tulong ay laging nariyan. Kaya natin to. Babangon rin tayo. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM1, Capital FM2 at ang Integrated News Team.